nyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Totoo. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya ng notaryo niya, meron na akong isa eh. Meron na akong isa eh. Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, Jan, gagawa ako ng isang paghahalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Ay, yan na. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigi sa inyo ba yung sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon eh. Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation eh. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibasa kasi yung nag-chairman, police talaga eh. No police ba, Senator? Yung nag-chairman, police talaga mga kababayan. Mukhang may ipatama si Senador Marcoleta dito kay kay Senador Ping. Kasi 'di ba, yung chairman ng Blue Ribbon Committee, dating police mga kababayan, na senador na din ngayon. So, matindi ito mga kababayan, kaabang-abang itong isiniwalat ni Senador Marcoleta patungkol nga ito sa nagnotaryo sa statement ni Gutesa, no? Nako, sabi niya, hindi, kala niya siguro, tapos na ako sa kanya. Nako, mayroon palang ebidensya ito si Senador Marcoleta na aabangan natin mga kababayan. Yari ka. Ano bang pangalan nun? Yung attorney na yon? Nalimutan ko. Basta, yari ka. Nako, mananagot ka kay attorney Senador Rodante Marcoleta. Kala nyo may isahan nyo to. Yung dating attorney na senador na ngayon ay hindi nyo may isahan to. Kaya mananagot kayo kapag ito'y nakompleto na ni Senador Marcoleta itong kanyang mga kababayan, itong kanyang ebidensya, dahil mayroon na nga siyang naipon. Kumbaga naghihintay na lang to mga kababayan ng isa na lang. Ayan. So, balikan natin itong mga sinabi ni Senador Marcoleta, no? Dito po yan, interview sa kanya ng DWIC. With FWD Insurance, I'm free to play my way. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baratong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po, Senator Marcoleta. Welcome po sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Sen. Good morning. Good morning sa inyong dalawa. Sino ito? Si Drew po, si Drew Nasino at John Ibanez po, DWIC po, Senator. Drew and John. Opo. Morning, Sen. Okay. Good morning po, Sen. Opo. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo po pagpapaunlak. Senator, first things first, of course, mainit po itong issue kay Ginoong Orly Gutesa at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon na ito na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Gutesa para investigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit? Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Ang sabi nga nila dyan, creating molehills out of, creating mountain out of a molehill, para magawa ni Gutesa yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisinang nagnotaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung dry seal, Tapos hinanap niya yung tawag diyan ay yung libro nila pinagnotaryo para makuha niya para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number.
imposible para makuha lahat ni Gutesa yun at siya yung gagawa nun. Oo, imposible talaga. Ang pinaka nangyari dyan, kagaya ng kalakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnonotaryo, hindi naman talaga nandun yung yung abogado. Oo, actually, naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kompleto na yun. Kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisingiling ka nila, magbabayad ka, alis ka na. May dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis, ay sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong pirma dito sa ninotaryo ninyo. Para may resibo. Nangyayari ba yun? Oh. Alam mo, yung judge na yun, ako pang pumunta sa kanya eh. Bukod doon sa gusto kong makita kung talagang hindi nga niya pirma yun, humihingi ako ng mga dokumento na dati niya ng ininitaryo. Halimbawa, August, July, June, April, March, February, January. Yung taon na ito magsimula para maikumpara ko lang kung yung ginamit na stamp pad at saka yung pirma. Pareho. Kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Gutesa? Alam mo dyan, Drew, dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ako na, itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na ipinahanagpahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Totoo. Alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence, sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right. Si Gutesa, gano'n ang ginawa. Sinuong niya yung buhay niya. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib. Para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya. Right. At kung hindi nyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya na ninotaryo niya, meron na akong isa eh. Meron na akong isa eh. Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, Jan, gagawa ako ng isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigi sa inyo ba yung sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon eh. Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation eh. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibasa kasi yung nag-chairman, police talaga eh. No police ba, Senator Marcoleta? Banggitin nyo? No police? Ano? Pinupulis ba yung investigasyon? Hindi ba police investigation ang nangyayari? Okay. Nag-tip yung tao, ito yung magnanakaw ng kalabaw kanya. Imbes na yung magnanakaw ng kalabaw, ang usisain nila at gumawa sila ng paraan para matukoy talaga kung totoo yung sinasabi nung nag-tip sa kanila. Aba yung nag-tip sa kanila, ang ginisa. Gusto siya, yung po yung gustong idemanda. Saan ka naman nakakita na si Gutesa gagawa pa ng paraan para siya pa yung pumirma doon at kukuha ng dry seal at kukuha ng mga dokumento doon para siyang magsulat doon siya magkukusa, ganon? Saan ka naman nakakita ng ganon? Imposible naman yun. Imposible talaga. Senator Marcoleta, with your indulgence, pasensya na po. Baka lang makalimutan ko yung tanong. Pinabanggit nyo kanina na walang mag-gain si Gutesa sa pangyayaring ito. Naniniwala po ba kayo na kung sino man yung nagdala sa kanya sa inyo ay walang ipinangako kay Gutesa, Senator Marcoleta? Ba, tanungin ninyo si dating Congressman Mike Defensor.
Siya yung tumawag sa akin para makipagkita sa kanya. Opo. Sabi ko sa kanya, Mike, wala na akong panahon ngayon. Magsisimula yung session namin at 3 o'clock. Sabi niya, Sen, baka meron kang 10 minutes dyan or 15 minutes kasi nandito lang naman kami dito sa... Tutukuhin ko na. Talaga namang yun na sinabi ko sa pagdinig. Just yung sa Seascape, merong Golden China dyan. O dahil yun ay 5 minutes lang naman sa Senate, tinagpo ko yung tao. Kasi basahin mo lang, sabi niya, meron siyang prepared na affidavit dito. O yun ang ginawa ko. So ngayon, kailangan ipatawag nila si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin Diba? binabanggit, Senator. Okay. Oo. At hindi lang naman si Mike Defensor ang nandun. May 2 pang taong kasama niya, bukod kay Gutesa. Kasama ni Mike, 3 sila. Pang-4 si Orly Gutesa. Sino po yung dalawa, Senator? May idea po kayo? Si Mike Defensor na siguro, baka magkamali pa ako sa pangalan. Pero, Senator, yun ang bago, ha? Pagkakabanggit nyo na willing kayong at mas dapat tumarap at ipatawag si dating Congressman Mike Defensor, Senator. Ipatawag lahat. Kaya lang, alam mo, kaya nga ayaw ko sanang dito mapunta yung pag-uusap. Ibinabaling nila sa isang bagay na hindi dapat ito yung tukuyin eh. Pero kung yun ang gusto nilang tukuyin, puntahan natin sandali. Pero yung sinasabi ni Gutesa, na may binanggit siya mga pangalan doon, kamukha nung tumatanggap ng pera, yung nagbibilang ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada, merong Mark Tiksay, hindi man lang nila tinawag. Ayaw nilang tawagin yun. Yun ang mga matitibay na dapat ipatawag doon sa committee. Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Sasabihin ko na sa inyo, hindi kami magkalaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Hindi ko siya maintindihan eh. Alright. Yung Gutesa, sinadya kong gawin yon na in-encourage ko silang magpasailalim sa Witness Protection Program sa pag-aakala ko na mahirap talagang matukoy ang mga mastermind kung simpleng pagdinig lang. So na-encourage ko, lumabas yung tao, nakapagsalita initially ng 17 congressmen. Tinawag ba niya kahit isa doon? Wala. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Alright. Senator, maitutukoy. Totoo mga kababayan, no? Tama talaga tong sinasabi ni Senador Dante Marcoleta. Diba? Pagka nababanggit yung pangalan ni Saldico at ni Martin Romualdez. Diba parang naiiba ang usapan mga kababayan. At hanggang ngayon, di pa rin pinapatawag, di ba? Kaya nakakapagtataka talaga. Turing po ba natin na itong kay Gutesa ay perjury po yan? At hindi po ba dumaan sa proper vetting procedure po ng Senado, ito pong si Orly o si Orly Gutesa, pati po yung kanyang sinumpang salaysay, Senator? Sinong nagsabing perjury? May tuturing May po ba? tuturing po ba yan? May tuturing? Hindi nga, sinong nagsabi na may tuturing na perjury? Alright. Sino? Magsabi ka ng pangalan kung sino nagsabi. So, hindi pa ho natin... Si Senator Lacson ang nagsabi, di ba? O di patunayan niya nga. Total, maghaharap naman kami, di ba? Sa November. Bakit hindi ang ipatawag niya yung abogada para makita natin, para matanong din natin. Dapat. Meron ka bang lugar doon na Dapat yun ang ipatawag. Yung abogado, yung yung nagnotaryo dito sa statement ni Gutesa. Panotaryo ka doon sa Pasay City? Sa iyo ba yun? Kasi kung hindi man ikaw ang pumirma dyan, chances are, meron kang nilagay na tao doon na taga-pirma. Isipin mo, nasa book 8 ka na, ginawa niyong hanap buhay talaga to eh. Parang cottage industry na itong rito sa atin. Kayong dalawa, alam nyo rin naman ito, pumunta kayo sa isang makapal na tao, yung maramihan tao. Sa City Hall na lang, nakapaikot ang nagnonotaryo dyan. Meron bang nagpapanotaryo? Lalapit, bago siya umalis eh.
Pasensya na po kayo. Pwede bang pumirma lang kayo dito sa papel na to para masiguro ko lang po na kayo po ang pumirma nito? Tama rin naman. Paano nakuha ni Gutesa yung dry seal? Po. Paano niya na-stamp? Yun lamang alam mo, yung maliit na stamp pad na nakalagay yung Manila. Correct. Mag-i-invento Tsaka pa ba? Pirma pa. Hindi naman pirma ni Judge yun, Manila, yung tapos ididiin niya doon sa space para makita niya yung lugar Manila. Opo. Right. Ay, Senator. Pinaka-imposible ang ini-imagine ng mga taong ito. At di umano, ako pa raw ang gumawa niyan. Tingnan natin. Kailangan ipatawag niya pati yung judge. Kasi yung judge, ako mismo nagsabi sa kanya, nire-request ko sa kanya. Pinaka-importante po rito, judge. Pati ang judge. Bigyan niyo lang po ako ng papatawag. sample. Okay na po ako. Opo. Ako pa nagpunta ron. Pagkatapos na sumagot sa akin, hindi raw niya ako pwedeng kasi I am not party to the case. Sino ba ang party to the case? Yung bang abogada nagpunta sa Blue Ribbon Committee para siya mag-complain? Hindi. Gumawa lang siya, ipinaano niya sa social media, pinalabas. Dapat hindi ganon. Dapat pumunta siya sa Blue Ribbon Committee at siya mismo ang nagpahayag ng complaint doon na hindi ko pupirma yan. Walang ganon eh. Walang ganon eh. Yun ang sinamantala naman itong mga taong ito na nagkukunwa, na gustong matuko yung malaking isda. Right. Medyo segue lang ako with your indulgence, Senator Marcoleta. Ano naman po reaksyon nyo at may mga pinakakasuhan na ang ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam? Sino yung mga yan? Senator Villanueva Estrada. Alam mo, Drew, dyan, ako okay lang sa akin, magkaso sila eh. Magsimula, hindi ko naman na minapaliit yung maliliit na isda. Tama rin naman, basta nasangkot dyan, isama lahat. Pero kapag ka naman, deliberate naman, iniiwasan mo yung malalaki, nagtataka na ako dyan. Bungal-bungal. Bakit? Pinaka-credible si Gutesa. Bakit hindi tayo mag-concentrate doon? Tinuro niya si Saldico, tinuro niya si Martin Romualdez. Aba, wala man lang gustong magumpisa kung paano natin sisiyasatin itong mga ito. Tinuko niya yung Mark Texay, tinuko niya yung John Paul Estrada. Silang nagbibilang ng pera, silang tumatanggap ng pera. Takot na takot tawagin yung dalawa na yun. Hindi niya ba nahahalata ito? Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Pero ipapatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Aba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Ang tanong dadalo ba? Ipatawag. Opo. Unahin mo na lang yung Mark Texay. Pag sama-samayan, Mark Texay at saka yung John Paul Hernandez, John Paul Estrada. Pagkatapos, kung makakarating si Saldico, at saka yung pinakamalaki. At saka yung pinakamalaki, Martin Romualdez. Alright. Okay. So marami pa tayong aabangan, Senator Marcoleta. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang harap-harapan na pag-uusap. Puro Twitter, puro interview. Puro Sokmed, Pati TikTok, Pati Sokmed, lahat. Anyway. Sino ang maniniwala na si Gutesa, makukuha niya yung dry seal, makukuha niya yung stampad, 2 stampad yun, at makukuha niya yung document number, page number, book number. Mariosep naman. Apa. Senator, as much as we want to, pero natatalian kami ng oras sa mga susunod pa marahil na araw or probably next week habang papalapit yung pagbabalik po ng sesyon ng hearing, ay amin po kayong aabalahin muli. Marami pong salamat, Senador Marcoleta, sa inyo pong oras. Magandang umaga po, Senator. Sen, pakikumusta mo ako sa mga kaibigan natin, si Jen at saka si Nelson Lubao. Mga kaibigan ko po yan. Oo, sige. Jen. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa matinding banat ni Senador Marcoleta? So yari yung pumirma. Talagang may ebidensya na si Senador Marcoleta. May isa na lang na hinihintay. Nako, lagot. So kaabang-abang ito mga kababayan. Kayo, anong opinion nyo dito? Mag-comment po kayo at mag-like at mag-share sa ating video mga kababayan. Sa mga bago, pa-subscribe po mga kababayan. Maraming salamat po.